Mayong odto karon or buntag pa. Murag magmahay gud mo nganong ako inyong gipatindog ron. Murag wa gigamit ng atong giskirtingan diha sa kilid. Happy Sabbath ka natong tanan mga kaigsunan. God is good all the time. Kana ba murag nindot na nga tubag, no? Salamat kayo sa mensahe sa awit nga gihatag sa atong mag-alawit. Gipangutana biya mo adto mga kaigsunan. Nakabalo mo unsay pangutana? Unsa to? Kumusta na ang atong pagtuo? Hello, kumusta na atong pagtuo mga kaigsunan? No? Bisan sa tunokon, napatoy sumpay Sister Sally. Bisan sa tunokon nga dalan nga atong agian. Lig-on pa ba gihapon ang atong pagtuo mga kaigsunan? Basin og kinahanglan na og laki-laki, no? Kay di na makabarog kay huyang na. Paningkamutan na to mga kaigsunan nga luyo sa mga tunokon nga gianan magpabiling lig-on ang atong pagtuo. Amen ba mga kaigsunan? Magampo sa ta. Mahimayaon dalaygon ng mga Dios sa nakas trono sa mga langit. Salamat kayo Dios nining adlong igpapahulay nga imong gihatag kanamo. Tugot yo Dios nga ang balang espiritu mo'y mogiya kanamo aron among masabtan kining importante kay nga pulong kalanon alang sa among espiritual nga kalag. Among isaligtugyan kanimong tanan pasala kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Murag namingaw manggod mo kay ang atong mga igsoon naglaroy-laroy man ang uban to man sa ubang iglesia. Basin manglakaw atong mga kaigsunan Brother Alpi nya kita maluyat ang mabilin. Oy dili pwede. So kinahanglan ta mga kaigsunan magpabiling lig-on sa atong pagtuo. So karon mga kaigsunan, grabe ni kanindot ang atong hisgutanan karon. Karon nga adlaw gitaganan ni sa atong iglesia nga atong hatagag dakong pagtulunan, dakong pagtagad kining NDRIEL. Bidaw kinsa may nakabalos meaning ani. Sige daw ato daw sabayon unsay meaning ani karon natong masabtan. Unsa ning N? Ha? Sure ba? Unsa maning D? Ang R? Ha? Reclamation? Sure good? Narabatay asawa diri sa atong director's mission. Basig mawawan tani. Unsa maning R? Ha? Reclamation or retention? Hello? Okay. Kining I? Kani master ni si Brother Crisanto Marabanan ni. Nangita ko kanang pangload unta lang ba niya? Wa man day koy kwarta. Nang pangload ba atong maka-memorize murag si Joan kin maka-answer ani. Hello Sister Joan. So, NDRIEL unsay meaning ani mga kaigsunan? Next slide please. Nurture, discipleship, retention. Integrated evangelism lifestyle. Na substance na nato mga kaigsunan? No? Ato ba nang naklaro? Tanaw na to, aron masabtan na to ang kaning statement of purpose. No, tanaw na to. Nurture, discipleship, and retention, integrated evangelism lifestyle ensures that evangelism is promoted as lifestyle. Kung may tag lifestyle, unsa may inyong nasabtan na. Unsa Brother Francing? Kining NDRIEL gikinabuhian sa mga matag-usa ka mga Adventista. Atong klarohon na mga kaigsunan. Seventh-day Adventist members who practice and share the life of Christ daily. So, gikinabuhian na to ang
nurture discipleship, retention, integrated evangelism lifestyle, NDRIL, sa atong kinabuhi, matag miyembro sa Adventista del Séptimo Día, isip, unsa man, pang-adlaw-adlaw nga pagpahat ngadto sa uban, no? Modeled in an attractive and continuous ways. Muna'y klaro kay mga kaigsunan. Atong padayonon, medyo gagmay diha. It is also to provide local churches of resources and activities in nurturing and assimilating new members into the church family to become faithful disciples of Christ, of Jesus Christ. So karon, gusto na ko tanaw ng atong vision, mga kaigsunan. Mo na atong vision, no? Engaging every member of every church in every nation, tuon sa gani, to make disciples using Christ method. Unsa metodo ni Kristo? Kinsa man ang naga-attend sa matag kaadlawon sa ato ang an hour at dawn. Si Pastor Dahonan gi-emphasize niya ani ayo unsa ning metodo ni Kristo sa pagdaog og mga hamiling kalag. Nakuha ninyo mga kaigsunan? Metodo ni Kristo, na method, Christ method nga atong sundon. Kung atong tanawon, padayon na to, God has called Seventh-day Adventist Church to a prophetic mission and redemptive message of Scripture as declared that three angels message diha sa Pinadayag 14, 6-12. Kung imong tanawon diha, the Holy Spirit empowers and directs the church in fulfilling this mission, no? And proclaiming this message. Ang nakanindot ani mga kaigsunan kay God, ang Ginoo, nagtawag sa matag usa ka iglesia, matag usa ka miyembros sa iglesia to lovingly proclaim the everlasting gospel by using the spiritual gift as He has given to them. Kinsa may way gasa dris balang espiritu, isa kamot. Kay kung wa mo'y gasa, pwede na mo muli. Katong way mga gasa. Sultian ta mo mga kaigsunan, wa gyoy miyembro, wa gyoy mga anak sa Dios nga way gasa. Gihatagan gyud og gasa sa tanan. Okay. Sugdan nato atong mensahe karon. Global total member involvement. Kaning total kining TMI, kuana kay ni sa ato kanang common na kayo ni siya. Total member involvement. Brad, magtinabangay, gikans bata, hangtod tigulang, magtinabangay, alang sa pagsangyaw sa mayong balita. Total member involvement as a church. Pero nining taknaas kabuntagon, gusto nako klaruhon og ayo masabtan nato nga ang total member involvement do na isumpay. Unsang sumpay? Global total member involvement. Okay, karon balik sa gamay, a biblical strategy for disciple-making evangelism. So, kining global total member involvement, mo ni siya ang biblical nga strategiya sa paghimo og mga disipulo alang sa pagsangyaw sa mayong balita. Okay. So, kining atong sugilanon, atong hisgutan karon, aduna nay duha ka mga importante kayo nga bahin mga kaigsunan. Twofold importance. Ang una, the personal ministries in the local church o personal ministries in the members' life. Na may personal ministry sa atong iglesia. Diri sa atong iglesia, ang personal ministry ato ning gidala sa matag leaders care group, no? Mo ni siya personal ministry inside our church. Nangutan ako ganina kang Sister Angging, Sister, kisa man ang imuhang care group leader, ana siya si Brother Paul Lunhayan. Pero willing ko mo dawat og bahin. Iko okay pod, no? Haman to si Sister Angging. So, duha ka importante
nga bahin nga atong hisgutan karon mga kaigsunan. Personal ministry sulod sa atong iglesia o personal ministry sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Okay. Muna ni ang gibasa mga kaigsunan. Jesus command to the church. Unsa ang mando ni Ginoong Hesus sa iglesia? Una, make disciples. Paghimog mga disipulo. Ikaduha, to raise laborers for the great harvest. O ang ikatulo, to nurture the spiritual gifts or gitawag og talento mga kaigsunan. Okay. Dunay na naligtaan sa atong mga kaubanan sa iglesia nga usahay ato ning na nalimtan mga kaigsunan nga mas importante sa ato niya, ako ning klarohon na, dunay mga miyembro sa iglesia nga naghunahuna nga importante kayo ang bautismo. Importante dili? Importante bang bautismo? Mas importante pa ang bautismo kaysa paghimog disipulo. Gani, mapamatud-an kini nga human sa wali mga kaigsunan, biyaan na dayo nato, dili na nato amumahon ang atong mga kaigsunan nga nabautismohan. Pasagda na. In short, gihatagan nato bili ang bautismo compare sa pagpalambo, paghimog disipulo. Atong tanawon ang sunod nga slide mga kaigsunan. Nia. Sa Mateo 28:19-20. Naragyo do. Simple na yun kayo. Go therefore and make disciples of all. Tanan disipulo, mobitaw na din sa atong iglesia, gikans bata, ato na nang gimatuto. Pila na ka-division ng atong children, sister, upat na no? Sister Mildred, naatay cradle, gitrain na daadaan, hangtod mo dako-dako, nabutang na sa primary, matuto na sila, hangtod sa juniors, hangtod sa early teens, para mahimo sila kompleto mga kaigsunan nga disipulo. No? So, ingana mga kaigsunan ang mando sa Ginoo. So, karon ang pangutana, where is our emphasis in the Gospel Commission? Asa may mas importante sa ato aani? Everyone in this world must be rich, or every disciple must make disciples. Asa may hatagan na to gibug-aton aning duha mga kaigsunan. Ang matag usa sa kalibutan kinahanglan maabot sa mensahe, or ang matag tinun-an kinahanglan mohimo og mga tinun-an. Asa may nindot ani? May mas bugat sa inyo. Importante mining duha. Pero may mas bugat nilang duha. Ang tanan malukop sa mensahe, maabot sa mensahe ismayong balita, or ang matag disipulo makahimog laing mga disipulo. Na ay number 1, na ikaduha. Nay tanan, nay niniguro. Mga kaigsunan, gusto na ko masabtan og ayo nato ning duha. No? Unsa man gid ang priority nato? Kinahanglan na gyud nato masangyawan ang tibuok kalibutan, or maghimo tag disipulo aron siya makahimo pud og laing disipulo. Kani bang pagsangyaw sa mayong balita sa tibuok kalibutan, makahimo ba kag disipulo ana or dili? Posible dili. Posible dili. Kaning ikaduha. Kanang imong disipulo, kung maghimo naglaing disipulo, makasangyaw ba na siya sa tibuok kalibutan? Dili. Nakuha ninyo ang logic aning atong pilianan mga kaigsunan? Pues, unsay gihatagan niyo gibug-aton anang duha. Salamat sa pagiging honest mga kaigsunan. Naay challenges sa unang mga
tradisyonal nga pamaagi sa pagwali. No, mao ni siya ang mga hagit sa tradisyonal nga pamaagi sa pagwali. Ang una niya, accomplished by pastors, elders, and evangelists. Di ba sa una, mo ni sa pastor ramana, as liman ramana, di ba? Nakawali ba mo sa una sa publiko? Wala. Kanang nakawali ba mo sa kanang mga tulda? Wala. Kisa naman na magwali diha. Di ba ang mga pastora, unsa pa gyud? Mga elder or liman. Karon tanaw na to atong gibuhat karon ani atong care group in action. Oh, kisa may muwali ani. Tanan na mga kaigsunan, nay uban o tuod elder pero sultian ta mo, tanan ang gi-encourage nga muwali. Pero sa unang panahon, kini nga trabahoon sa pastor ani sa elder ug sa liman. Unsa epekto ani? Unsustainable long term. Mao na effect mga kaigsunan. Members become spiritually weak and inactive. Pag wala nas pastor, unsa naman? Wala na muwali. Pag wala nang elder or wala na ang liman, kay na balhin na pikas. Distrito, kay nagliman na po dito, ang nabili na unsa man. Nagduka na. Nagpanguy-panguy na. Kay ang inspirasyon niya, si pastor o ang liman. Pero kaning atong metodo karon, bisan pag walay pastor, bisag walay liman, kay inyo ng ka-care group, imo ng cared family, na dress atong iglesia. Sunod, retention, balik sa, retention become a huge challenge. Grabe ni ka, dakong hagit ang paglahutay sa nabautismuhan. No? Ang paglahutay. Nakabantay mo sa una, sa ASI man siguro to. ASI. Katong, unsa tong tuig, Ma'am Ligsay ang ASI, diri? 2000, kung wa ko nalimot. 2001. Murag si Sister Sally Tawob, murag ilatong time. 2000 to? Gihakot na to ang daghan kayong bautismohanan. Asa dapit giadto? Diris Masaw. Mansan Beach ba to? Mansan mo gibautismohanan to. Daghan kayo mo. Katong gibutang ag PC. Ano ba? Pagkadaghan kayo sa gibautismohan. Diyan na diri. PC. Na PC dito. Na diri. Diri spikas. Dira. Ang mga bautismohanan na PC. Nagkuan. Naglinya. Daghan kayo. Ang mga pastor to dito as dagat. Nagbautismo mga kaigsunan. Unsa man ang pamaagi adto swali. Di ba? Gihako to gikan diri padong si Isyo. Nakadumdum ato sa una. Nga elementary pa mi adto, gihakot ang mga 2000 siguro to? 2001 or to. Basta kanang tuiga. Gihakot ang mga maminaw pag abot dito si Isyo. Sa Normisis pa na sa una, wali. Pagkadaghan kayo sa tao na minaw. Pag humagwali, pagkadaghan sa nabautismuhan. Kumusta man ang imong kauban, Sister Sally? Nga nabautismuhan, daghan man mo adto diri. Daghan man ni sila. Perting daghan na adto nila, di kay si Sister Sally ra. Daghan. Kumusta man? O sana sa mga challenge, mga kaigsunan sa tradisyonal nga pamaagi sa pagwali. Okay, sunod. Disciple-making evangelism. Mao na ni ang atong tagaag pagtagad karon. Kay nipili man mo atong ikaduha kaganina. So karon, disciple-making evangelism. Unsa man ang dapat? Developing worshipers or developing self-denying workers. Ahaman mo ana. Pagpalambo i-develop ang mga manimbahay or i-develop ang mga buutan o adunay pagdumili is kaugalingon nga trabahante. Asa importante ani? Asa mo ani? I-develop ang mga manimbahay. Nabay manimbahay nga libakira wala. Isa atong klarohon eh. Naabay manimbahay nga libakira na wala. Okay, kamo na ingon ha, ingon mo. Naabay manimbahay nga buutan. Napod. O dire ta sa ikaduha. Naabay
buutan nga libakira. Ha? Naapo di hapon di ay? Wa siguro ay buutan na gani, libakira pag yung ka. Kanang libakira ka, dili ka buutan na. No? Ang punto na to mga kaigsunan, kung maghimo kag mga disipulo alang sa pagsangyaw sa mayang balita, i-develop na to ang self-denying workers. Kay sure ko, ang self-denying workers, maayo na siya nga manimbahay. Pero kung manimbahay ka, dili, kamo pa'y nag-ingon, na pa daw maritis ng mga manimbahay. Nabay nagsimba nga nagmaritis ra? Wala. Siguro, unsa ba? Kamoy nag-ingon, siguro na diri, narabatay asawa diri sa director's mission niya, diri nisimba sa ato Unsa man ma'am, wala. Okay, ni ana mga kaigsunan. Disciple making involves, unsa man? Pagtudlo, baptizing, and training. Okay, tanaw na to ha. Di gyud ka pwede mawadag isa. Kining tulo na gyud ni. Mo ni siya ang disciple making. No? Mo na nga nagingon ko ninyo kanina asa importante ha, gitagaan ninyo gibug-aton katong duha, pinakauna. Teaching, baptizing, and training. Kining tulo, wa mo'y pilion ani bisag isa. Dapat inyong pilion, tulog yun, kabuok, pag-uban yun. Maunay, disciple making. Di yun pwede nga magpili, tanik isara. No? No, di yun pwede mga kaigsunan. Remember, next slide. In large cities, sa dagkong mga kasyudaran, there are certain classes that cannot be reached by public meetings. Sige daw. Kung dirita magwali, nakasulay na mo nagwali, hakuto na to. Hakuto na to ang mga imbitado na to, gikan sa ato mga kasilinganan, dado na to, diri. Nakasulay na mo na, o nakasulay ta na, di ba? Manambong bakaha sila kung walay incentives. Diri ba, kaning syudad? Mutambong dili. Mutambong dili. Sure yun mo? Asa man ta nagwali ta dito sa Mawog ba to? District. Why incentibai? Syudad naman eh. Pag abot dito mga kaigsunan, Tibok District, 5 rakbok nagpitok-pitok. Uy, asa man ang ubanan eh? Wa pa'y panihapon. Wala pa'y, unsa to yun, wala pa nakalungag. O daghan kayong pasumangil. Daghang pasumangil. Grabe naman eh. Pero, gi-strategiya na to. Na-incentives. Bisag way panihapon mo anhi. Di ba dili epektibo ning sa mga syudad ang kaning maghakutay tagtao? Di na epektibo karon. Pero mo ato magbukid sa among gi-assignan. Sa akong na-assignan mga kaigsunan dito sa Talipokpoks bukid. Pag ingon nito, dunay walis mga sabadista. Pirting daghanang punsisok mga kaigsunan ang mga tao, pati hubog nas una. Grabe man eh. Sa amo, di man ni pwede. Sigog hinuklog mga kaigsunan, ang hubog na dito sa una. Grabe yun. Pero adad-an na diri syudad. Di ba wag yun? One time, niadto mi sa Siargao. Sa Siargao Island, kami ang na-assignan dito nga mag-promote sa stewardship. Akong giingnan si Pastor Lolo. Pastor, kumusta man ang atong evangelism dire? Ana siya nga, grabe ka challenge kayong evangelism dire. Mo ba? Nya pinangga man is mission. Akong giingnan, pinangga man kay is mission. Kining Siargao. So pinangga gyud bitaw ya. Gani adto lang miaging bulan mo to yung ingon. Gianhian ri sa taga SPUC pa to nga time. Unya, giwalihan sila diri ni kisa to nga pastor ang nagwali. Taga SPUC. Usa kasi mana winalihay. Napa si Pastor Ubos pa to atong presidente diri. Grabing winalihay. Unya kumusta man? Nakabautismo diri og isa ka buok na bautisman. Hubog pag yun. Kay kung di daw to hubog, ambot na may taga bading diri.
Og tinuod na istorya ba niya? Og di pa tuhubog, di siguro to magpabautismo. Grabe ka challenge kayo mga kaigsunan kay mura. Lupig pa syudad anang Siargao. Oh, di na nimo maasi-asi. Kay na kuha na takdan na sa mga tag-as og ilong. So, in large cities, there are certain classes that cannot be reached by public meetings. No? So, hinay-hinay na tagduol ani sa metodo ni Kristo. Diligent personal effort must be put forth in their behalf. When personal work is neglected, many precious opportunities are lost. Oh. Diri na yan, nato tagaagda kung pagtagad, ang metodo ni Kristo, mga kaigsunan. No? Metodo ni Kristo. So, karon, next slide. Nag-ingon diha sa Acts, Gospel Workers, page 195. The one soul whom sought to help became a means of reaching others by bringing them to the Savior. So, kadtong mga sa dihang gipadala or ang sa dihang natabangan nimo ang usa ka tawo, mga kaigsunan. I mean, sa panahon nga imong na extenan og tabang ang tawo, mao kanay pamaagi, mga kaigsunan, nga unsa man madala nimo siya diha sa tabakan sa Ginoo. This is ever the way that the work of God has made progress on the earth. Kabantay mo anang atong care group in action nga naay parallel nga program ang General Conference katong Grow Your Church. Nakabantay mo? Natingala ta. Ang care group in action na to, wa man ta naghunahuna ani, pero ato ra ning gipaningkamutan base sa naabot sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Wa ta naghunahuna nga naay plano ang General Conference. Pero kung atong tanawon, sibo kaayo diri ang objective anang Grow Your Church o ganing care group in action na to, nga matabangan nato ang mga miyembro nga maoy atong gituuhan nga mapaduol sila diha sa bakan sa Ginoo. Amen ba, mga kaigsunan? This is ever the way that the work of God has made progress niining kalibutan na, mga kaigsunan. Dinhi sa Acts of the Apostles, page 32. When he sent forth the 12 and afterwards the 70 to proclaim the kingdom of God, unsa gihimo ni Hesus? He was teaching them their duty to impart to others. So paghimog mga disipulo, wa niya gipalakaw dito, mga kaigsunan, ang mga disipulo, mga tinunan nga wa niya gitudloan. Kundili, iya unang gitudloan, unsa ang ilang mga trabahoon para makapahat ngadto sa uban what He has made known to them, aron masayra nila nga kanagikan ngadto sa kaniya. Unsay sumpay? In all His work, He was training them for individual labors. Individual. Matag usa kanato, kinahanglan mo trabaho, mga kaigsunan. To be extended as their number increased, and eventually to reach to the uttermost part of the earth. Mga kaigsunan, kaning global total member involvement, kinatibok ani siya nga pag-apil. Pero ang pamaagi nga gustos Ginoo masayran, individual, isa-isa, mga kaigsunan, aron maabot na to ang kinasuokang bahin sa kalibutan, maabot sa mensahe. Amen ba, mga kaigsunan? Karon, raise laborers for the great harvest. So, mo ni siya ang atong paghimo og mga magbubuhat alang sa dakong ani. Daghan bag anihon ron or gamay na lang? Sa una, mga anime dito, ila lula inang. Ito, ila antiming, haman sa antiming. Oh. Perti mag yung pobrihan na mo sa una. Perti yung luuyag yun. Ang among himuon, di man may makaapil anang kurpo nila, kay na dako man kay nang basakan nila antiming. Mo na nga kana si Joan, kuha na dunya na kay sa una.
Dunya kay na di man naman nagad sa amo sa una kay dunya. Dako kay na sila og kanang umahan kanang dako kay basakan. Pag tan-aw na mo nga kanang gi-istimburir ang ilahang humay, malipay mi ana. Kani gi-istimburir na. Di naman na muani ang mga kanang korpo. Di na muani anang istimburiron gansim sila. So ang among himoon, kami ang moboluntaryo dito ani. Kami ani ana. Oh, unya unsa man ni? Si Lula Inang Boy Patusona. Unsa man tunga ta na? Kani tunga gi-istimburir. Lapad kayong anihonon dito sa ilahang balay. Kamera si mama, ako, kuya, papa, upat ra mi kabuk maglayog-layog. Grabe kadako kinanglan mi aning ngita mi kauban. Kana bitong daghan kayo imong anihon. Daghan kay anihon. Mura kag malibat magtan-aw sa kadaghan nga ikaw ra isa. One time dito ko na iniapil na gigo kanang kurpo. Kanang kurpo ba? Gidami dito sa unsa ni? Limon. Ingon ako kang Kinit Abragan Ken. Muadto mo kog imbisi, that was 2007. Muadto mo kog imbisi, wa ko'y kwarta. Paapila ko sa inyong korpo. Siya, sige, dito ta ila. Kuya Rini, iyang papa. Apil ta sa ilang grupo. O sige, apil mi dito. Dako garab. Pagtanaw na ako dito. Mura kog malipong sa kadako sa anihon. Unya, mi kabuk siyam. Kani. Pagtanaw na ako sa akong mga kaubanan. Muani mga kaigsunan nga mura magkanang murag di makina. Murag na, magdagan ko agoy, murag gansi ko ani, banat ko ani mga kaigsunan. Anak ko nga, kinahaman ang atong sangkuan ani. Siya, kana, ingo kana, o lagi, banat mi ani. Pag abot na ko sa katuyang gitudlo, ingo, diri rata, siya dili, katong naay murag panyo dito unahan, naay panyo nga gayhay. Ingo, may anak, kana good. Kung mahimo na naghabol ang panyo, mo na pirte man na yung layo, mga kaigsunan. Alas 9 pa, nakuyapan ako dito sa tunga-tunga basakan. Ingon ko, murag di na ginako ni kaya. Ingon si Kinit, sige, iuli ta ka dito. Wa ko katiwa sa anihon, mga kaigsunan. Alas 9, uli na ko. Gipatumar kong tambal siyang papa. Diri kain. Sige siya katawag, ikantsawan ko. Luma-luma mang kaog. Ani pang dayo nga, luyam na ka. Ingo nga, pasumangil ako anig pahilantan-hilantan. Kaya kung di ko magpasumangil, murag makuyapan ko ani pagkalayo-layo gyud. Kanang murag makalibat ang sakalapad sa imuhang anihon. Siyam ra mo kabuok, no? So grabe gyud. Kinahanglan to og daghan kay nga mga nihay. Pero karon murag wa na no. Wa na yung mga nihay, harvester na. Pero di na sa mga nihay ay isa mo sa harvester. Kung daghag anihon, kinahanglan dapat daghan og mga ngani. Kaning kilid ninyo, amo po ning basakan sa una. Kani ba? Kaning gitukodan sa balay ni Ala Ate Jing. Padong dito sa among balay, murag 1/4 pila man ma? 1/4 hektar or 1/8. Basta kay kana. Wa man may kwarta ipang suhol kay ang mangyawat man tos papa. Di na ta magpaani. Kita na lay mo ani anak. Sige, kita ani. Kami ani. Ako, kuya, si mama, si papa, kami upat. Ani may kadlawon pa, pala, inanihay. Unya pa, pag human na to ani, ato ning ipatrisir. Trisir pa man so na. Siya dili na to na itrisir, kita ray giok ana. Pag humag ani, sangko, lokdo sa mong inani, butang dito sa ilawom anang, sana, nara, hala, giniukay, stiil. Kabalo mo pila kaadlaw na mo na giani, gikandia padong dito sa balay. No? Usa ka semana wa pa mi nakatunga og ani. Makaagi si Brother Permin, magtanaw siya, luya mga batana. Gikan sa trabahoan niya o nag-eskwela siya. Hala, abi ami garab, hala mo tabang og garab mga kaigsunan. Duha ka sangko, makaagi si Frederick, kaigsun, tabang og garab. Pag abot ito yung kupas nilang luya na to ani. Kaya di ba po sila magpa-tracer? Pero ako nakita, nakatry mig kanang giani kit siya og kanang kurpo, alas 9 ras buntag, nahuman nag-ani, samantalang kami isa kasimana kinanihay, pag yun nahuman mga kaigsunan. Kung dako or daghan ang imuhang anihon,
kinahanglan daghan usab ang mga ngani. Mauna siya mga kaigsunan, ang ibutang na to sa atong hunahuna, kinahanglan daghan ta nga mga tripulante aron dali mahuman mga kaigsunan ang anihon. Amen mga kaigsunan. Tanawa sa Mateo 9:37 hangtod 38 ningon. When he said to his disciples, the harvest truly is plentiful. Daghan kayo anihonon mga kaigsunan, but the laborers are few. Unsa gingon? Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers in His harvest. Unsay atong iampo mga kaigsunan? Magampo ba ta nga mudaghan ang harbisonon? Mudaghan ang anihon? Muna atong iampo? No! Ang atong iampo mga kaigsunan, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Amen ba mga kaigsunan? Karon, gikonsidera ba ninyo nga apil mo sa mga ngani? Or managhawak ra mo nga magtan-aw sa mga nangani? Sister Joanne. Kuan ba Sister Joanne sa una kanang sana siya Disney princess na siya sa una. Dako makining talungan nila. Oh, dito po ni mga yung reject. Mga kaigsunan, ang iampo na to sa Ginoo mga kaigsunan. Next slide please. Ang iampo na to sa Ginoo unsa man? Pray for plentiful harvest. Mo ba niya itong iampo? Or daghag mga ngani alang sa lapad kay nga harvest. Salamat mga kaigsunan kay nagkasinabot ta, no? What to pray? Pray for plentiful harvest or for more laborers? Kay kanang harbisonon mga kaigsunan sa espirituhanon nga bahin sa karon nga panahon pertig yung daghana musugot mo sa dili. Ang kulang ra ma'am unsa man? Ang mugut-gut anang mga humay nga perting daghana mga pinalangga kong mga kaigsunan. Tanawa sa Lucas 10 versikulo 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2. Unsa man, sugod na ta sa metodo ni Kristo. Iyang paghuman niya, humani yan ini ang Ginoo nagtudlo sa 72 pa nga gipadala sila sa tagpila? Tagduha. Oh, tanawan ng mga sulad sa man to si Alpi. Pila mo kabuk sulad missionary i-assign? Tagduha? Or tagtulo? Tagduha gyud no, why tulo? Kung nay anak siguro nay tulo, pero tagduha gyud na, no? 2 by 2. Una kaniya sa matag lungsod og dapit nga iyang aduan. Paminaw ha? Tanawon ninyo ang content and context ani. Iyang giassignan og mga tawo tagpila? Tagduha. Niadto na siya wa pa. Wa pa si Kristo ning adto, nagpadala na siya og mga tao tagduha. Kay siya ang nagsunod. Hello? Ay mo kabalaka ng harvest lagi. Kay nay nagsunod ana mga kaigsunan. So, there is a Review and Herald, September 6, 1881, ang ingon. The real character of the church is measured. Hala, kani mga kaigsunan. Ambot og napabakay mga maritis ani. The real character of the church is measured not by high professions she makes. Dili katong mga doktor, dili katong mga maestra nga dagkog ranggo, dili mga abogado, not by names enrolled in the record book sa iglesia. Dili ka na ang sukdanan mga kaigsunan sa kinaiya, sa matuod nga kiya sa iglesia, but by what she is actually doing for the masters, for the master. So dili ka nang atong ginahuman karon, dili na mo'y basihan sa tinuod nga kinaiya sa iglesia. Dili ka nang unsay atong naabot. Dili kung kinsa ang nalista dias libros iglesia. Kita bitaw bantayan na to. Pag nagani uyamot nga muwali, hinay kay muwali, unya dili dagkog ranggo, usahay dunay mga Adventista nga di ganahan maminaw.
Pero kadto ganing magwali gani nga naka-insert unya naibitay diri na susi sa sakyanan. Mag-anana paglakaw magkiwil-kiwil diri ang susi sa sakyanan. Unya naisakyan mo parking. Unya may muwali. Di ba ang mga matas maminaw? Murag mga matas kabiyaw mga siga kayo. Tanaw. Mo ba na'y matuod nga kinaiya sa iglesia mga kaigsunan? Dali ra kayo. Yes, dili tanan, pero naa. Dali ra kayo na to pahilumon o papaminaw ng tao kung depende mo anhis atubangan. Una-una na to. Pero di na mo atong point. Ang punto na ko mga kaigsunan, dili ka ng susi nga nagbitay-bitay diris. Unsay tawag aning ana-anan sa bakos? Ha? Sinturyon? Dili na may basihan nga magbitay-bitay nga susi diri sa sinturyon sa atong igsoon. Dili basihan o kinsang pangalan nga nalista sa listahan sa iglesia mga kaigsunan. Kundili ang basihan sa tinod nga kinaiya sa usa ka iglesia kung unsa ang iyahang gibuhat ngadto sa iyang agalon by the number of her perceiving faithful workers. Matinod-anon nga mga trabahante mga kaigsunan. Sunod. Nurture the spiritual gifts. Mao na ni mga kaigsunan. Humantag himog disipulo. In-nurture na dayon nato, palambuon na dayon nato ang spiritual gift. So ano yung spiritual gift? Mo na ang mga talento. Sa The Christ Object Lessons page 354 nag-ingon. He who begins with a little knowledge in a humble way and tells what he knows while seeking diligently for further knowledge will find the whole heavenly treasure awaiting his demands. Mga kaigsunan. Pagkanindot, kadtong tawo nga nagasugod sa gamay nga kahibalo, little knowledge nga may kanang kaikag sa pagkinasing-kasing nga pag-ambit ngadtos uban unsa man maangko niya makakaplag siya sa tibuok langitnong bahandi nga nagahulat kaniya. Grabe kanindot mga kaigsonan, no? Mo ni siya ang nakanindot. So karon dirita sa members life. Members life develops Christ-like character. Okay na tani, check na ta. No? Wala na ba'y dali ninyo isa na kakuhit, masuko dayon? Wala na. No? Mo man kanang kuhiton ra kanya, masuko dayon ka. So wala pa ang kinaiya ni Kristo. Pero na-develop na gani ang Christ-like character, bisan pa og bunon ka kapila, di gyud ka mapukan ana. Sunod, clarifies doubt, develops humility, overcomes selfishness, and self-centeredness, recognizing higher calling. Ato ning isa-isahon mga kaigsunan. Okay, next slide. Christian character can be symmetrically and completely formed only when the human agent regard it as a privilege to work in proclamation of the truth. O imong tanan, ang Kristohanon nga kinaiya, mahimong sa manang symmetrically. Balansi man na ma'am, no? Kanang sa tagabangko. Balansi. Balansi o kompleto kung ang mga katawhan nga nagtanaw niini ilang isipon nga pribilehiyo sa pagtrabaho sa pagpahibalos kamatuoran. So mahimo ra na siya nga balansi mga kaigsunan og makompleto kung giisip na to nga kini nga trabaho usa kini ka pribilehiyo mga kaigsunan. Amen ba mga igsoon? No? Og sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios pinaagi sa mga kahinungdanon or mga kahinguhaan. Di naman ta kalitok ani. Okay. The Design of Ages, page 142, nagingon. God could have reached His object in saving sinners without our aid. Pwede ba sa Dios maluwas ang mga makasasala nga watay labot? Pwede dili.
Pwede na ingon nga ikaw, Sister Mackenzie, ay nakag-apel. Pwede na ko niluwason ng tanan. Pwede dili. Pwede. Perting pwede ha mga kaigsunan. Pwede yun. Kung imong tanawon. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work para apan aron malambo ang kinaiya nga sama kang Kristo dinhi sa atong kaugalingon. Kinahanglan nga kita mo saman mo pakigbahin sa iyang buluhaton. Dili ra gyud ta maglingkod-lingkod. Dili ra to pasagdan si pastor, dili ra to pasagdan si elder, dili pasagdan ang liman, kundili mo apilta sa pakigbahin sa buluhaton aron kita makasinati sa kalipay. Pagkanindot mga kaigsuonan, no? Unsa nga kalipay? Ang kalipay sa pagtanaw sa mga naluwas pinaagi sa iyang pagsakripisyo didto sa Calvarius Cross. Di mo malipay anak mga kaigsunan, pagkanindot mga kaigsunan sudongon. Sunod, clarifies doubt. Kung imong tanawon, na mga kalibog ba? Kung imong tanawon res 20, Mateo 28:17, before gibasa ang kadtong kaganina. Kung imong tanawon, when they saw Him, they worship Him. Ano na to ha? Sa iyang nakita sila nisimba nga to kaniya. Apan ay apan. Some doubted. Sige daw. Kinsa may naakaron diri nga ning simba nga nagduha-duha pa gyud. Nagduha-duha pa mga kaigsunan. Basig do na pa ha. Atong klaruhon, no? Natoy atong igsoon si brother kinsa tong nadiha sa kuan. Tong nibalhin pagka kinsa tong mga may mo debate diri. Kinsa tong igsoon na to nibalhin diha sa CFD. Taga Bayugan. Ambot og nagduha-duha pa to siya. Kay sa iyang pagbalhin sa Katoliko, nagkuan man siya, nag-live siya ng last, nag-video siya kaugalingon. Last Simba as Seventh-day Adventist. Nag-live. Nag-live. O niya, pagkahuman, murag kakuan na si Brother Dante. Nakailan. Yun. Si Brother Amik. Pagkahuman niya, paila din siya dito sa kuan. Kang Father Darwin, paila siya nga, Adventista siya. Mubalhin ako sa kuan. Imong sa inyohang tinuhuan, balhin na siya. So nag-CFD na siya karon. Atong February 8 ba to? February 8, gibautismon siya. Diha sa Bayugan, kanang gibubuan yang ulo. Gibautismohan. So naglibog ko niya kung naglibog ba ka siya sa pagtulunan or nasakitan siguro siya. Muna ipa-research na to ni Brother Dante Villas. Ano ka? Amot lang. So, imong tanawon mga kaigsunan, pero di man ta makahukom niya kay laylay tagaluwasan. Ang point lang nato, basin og naapay nanimbahay diri nga nagduha-duha pa sa iyang gisimbahan. Daghan may yun, ay relihiyon nga makaluwas. Tinood? Wa ba'y relihiyon nga makaluwas? Nawala. Gidibati ko atong trabahante dito sa balay, kauban ni Brother Francing. Katong taas o buhok ba? Katong tiguang na. Mang debatidor man ito. Nga akong giguan, wala ko nagpakuan kay nagsaad ako sa kaugalingon nga di na ko magsama sa unang magdadami at duway version. Paputokapi mi sa libro ni Pastor Arellano. Makighagit magdebate diri sa plaza. Kudi na ko ani. Okay, gidebate ko niya. Why reliyon nga makaluwas? Nga nung musulod pa man ko dira. Yung giingnan Brother Francing. Ingko, sa maning disipulo ni Brother Francing nga debatihon man ta? Ikaw sir, nga nung nisod man ka diha nga wa may reliyon nga makaluwas. Akong giingnan nga, kuan man niya kaning. Tinood man nga way reliyon nga makaluwas. Pero naay reliyon nga luwason sa Ginoo. Naay reliyon nga luwason kay ning 2 months kabubuton sa Ginoo. Mo na nga dinha ta mosulod. Pitok-pitok iyang mata. Hala no?
tinuod na. Kaya iyang prinsipyo, why relihiyon nga makaluwas? Check! Kaya ang Ginoo raman si Kristo na may makaluwas na to. Pero ang punto diha, dunay relihiyon nga luwason si Ginoo. Kinsa man ning relihiyon na? Kadtong nagtuman sa kabuboton sa Ginoo. Kung paklion ning Biblia, unya di na lang nato ni tumanon, ayaw na lang. No? So muna mga kaigsunan, kinahanglan natong ipaklaro ang mga kalibog, no? Mga kalibog, mga kaigsunan. Sunod. Sa Christ Object Lesson page 354. The more he seeks to impart light, the more light he will receive. Okay, kanang naglibog dra ha? Muna atong tanawon. Kung mas buot siya nga mupahat sa kahayag, mas daghan ang kahayag nga iyang madawat, no? The more one tries to explain the word of God to the others with a love for souls, the plainer it becomes to himself. Kabantay mo ang atong promotion sa stewardship. Una nimong lecture sa atong ito, mura kag magduha-duha. Pero sa kadugayan nimo sige kag lecture, unsa naman Sister Maymay? Murag simple na lang kayo. Kay mas masabtan nimo, mas klaro na sa imong kaugalingon. Og ikaw mismo nga nagwali, ikaw ang unang giminsahian sa imong wali. Amen ba mga kaigsunan? Muna siya ang Christ Object Lesson, page 354. Okay. Sunod. Develop humility and dependence. Okay, pagpalambo sa pagpaubos o pagsalig. Human ang kalibog, diri napunta sa pagpaubos kaugalingon o pagsalig mga kaigsunan. Nagingon sa Juan 15 versikulo 5 ningon, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Grabe kanindot. Pagsalig mga kaigsunan, pagsalig ang gustos Ginoo, kita musalig ngadto kaniya mga pinalangga kong mga kaigsunan. Ang Acts of the Apostles page 595 na iyon. Not in their own power did the apostle accomplish their mission, but in the power of the living God. Their work was not easy. The opening labor of the Christian church were attended by hardship and bitter grief. Sayon, lisod. Kung imong tanawon, dili sa ilang kaugalingong kusog nakatunan ang mga apostoles sa ilang misyon, kundili sa gahom sa buhi nga Dios. Ang ilang buhat, dili sayon ang sinugdanang mga paningkamot sa Kristohanong Iglesia gisangat sa mga kalisdanan o mga kapait nga mga kasubo. Di ba yun lisod, no? O dili sayon, lisod yun mga kaigsunan. Pag-assign ako ng akong area ron, murakog na kanang usa na insecure ba? Insecure ko sa uban nga mga na-item sa DepEd, ma'am. Pag abot na ko dira, why eskwelahan? Gi-assign ko as teacher, pero why eskwelahan? Unya ang mga bata, mga pila ra kabuk nagpitok-pitok. 17 ra kabuk. Duha ra mi kabuk kato si Iris. Kaya ako man tong gidamay na ako. Di ita na siya mga apply sa DepEd. Akong gihapitan, pag-apply gihapitan ako diha sa baba kay nagtudlo man to sa atong eskwelahan. Nakasala kay siguro gyud ko adto kay nagtudlo sa church school niya, akong ginan, ayaw diri kay gamay sweldo. Siya dili lagi ko, diri ra ko kay nakapirma kog kontrata. Dili lagi. Wala ko'y mga papel. Ay, ako'y bala sa imo. Nakod ko silang opisina, naghimo ko og application letter. Nanguha ko siya mga papel. Akong iguan, pag-udto, adto tag patinay, kay pasa ta. Pagpasa na mo mga kaigsunan, ingon din, ugma, balik mo kay magdemo. Pag gabi hini mo ay dayon mi og visual aid sa akong asawa. Pag hini mo ay, balik din mi. Pag ingon, huwat na lang mo para matawagan mo para sa item. Uy, dawat na dito.
pila ka simana, tawag na, oh, dre, item na ka, kuha ng imong order. Ato din ko dito. Nya kay, pag-abot ako dito, din si Sir Pasquito, okay, kamo, hunahunaan ninyo nga ang inyong dalan, daghag mga alimatok og linta. Kani, murag sakto gini. Daghag alimatok, daghag linta, mutabok mog suba, magbaktas mog pila ka oras, ang uban ani magsakay og pambot aron makakuan magsakay gakit ingko agoy asa giga kumasay na ani. Ingko akong gihunahunaan basig dito sa Esperanza. Sa Esperanza naka-assign ko diha katong camping namo. Ang mga alimatok mga kaigsunan, iana nimo imong kamot bitaw sa kanang sagbot. Basta kay manindog ng mga alimatok. Ana, pagkadaghan kayo, i-maintain ang imong kamot og mga 3 seconds. Katong nakita nimo nga na manindog, mubalhin na to sa imong kamot. Diha ba si Esperanza? Muna ko nga, Lord, bahalag, magtabok-tabok, sumaay lang ko sa Esperanza, assign. Na-assign ko mga kaigsunan diha sa akong na-assignan ron. Koy, salamat, wala gyud linta, wala gyud alimatok, pero ang dalan mga kaigsunan, straight kayong dalan, pero gipasandig, yan o. Kaya unya mo tabok og suba, iko kani, pagkalisod kayo mga kaigsunan, ma-insecure ko sa uban nga magtanaw ko nga, pagka mga siksi mo atog eskwelahan, nagdagbag, nagsilderbag, unya, uniform, kompleto, pag uman, ato rito, dadag steak si ma'am, paghapon, uli, parag sakyanan, atog balay. Ikaw nga na, untan ako. Pero ako, pag matog bukid, suot og raincoat, suot og butas, suot og mask, kompleto, drive og motor, pag abot dito, tumbling pag yun dito, kalapukan. I don't know, unsay planos, Ginoo mga kaigsunan. No? Dili sayon ritso mo adto kas panggubatan mga kaigsunan. Kani akong asawa, hilak-hilak po na siya dito. Adto ni Oguan, ni adto og padiay. Abot niya dito, agi may atong hanging bridge. Pagtanaw niya mga kaigsunan sa dalan, bitaw nga kanang, yun madruing yun ang dalan. Kanang grabe kalisod. Try heel, tanaw ko sa akong asawa, noon sa naman iyang naong, namula na. Pagkatotod, ning tulo ng luha, ko agoy, ning hilak na akong asawa. Lisod yun kayong dalan, karon arang-arang na. No, hayahin ng dalan, or basig haya na lang ko kay siyam na ko katuig diha. Way balhinay. May rapod. So, ang mga magbubuhat sa una, dili sayon ritso ang ilang na-assignan. No? Dili sayon. Lisod, no? Hardship and bitter grief. Grabe yun kapait nga mga kasubo, mga kaigsunan, no? Mo nang nasayra na naagyan sa mga apostoles sa una. Ay mo kabala ka, hapit na ta, 20 na lang ka slides. Ingon bitaw ko nga magmahay mo. Okay. And learned men to proclaim the truth that were to move the world. These men he proposed to train and educate as the leaders of the church. They in turn were to educate others and send them out with the gospel message. So kadto nga mga tawhana nga niagig mga kalisod, nga niagig mga kapait, niagig pait nga kasubo. Grabe yun, no? Pait nga kasubo. Kadto day sila ang mo-educate, mo-tudlo sa mga tao aron magsangyaw sa mayong balita. Amen ba mga kaigsunan? Ubitaw ng paghuman akong assign, say kong hinuklog, Ginoo, naunsa naman taong kuan eh, kay usa ka eskwelahan, 4 ra may kabuok. 4 ra. Gikuhaan pag yun og isa. 3 na lang mi, usa ka eskwelahan. Kuha yun eh, 3 na lang ini, ako rilaki. Ang duha, nag-live kay nanganak. So, sa una kay murag wa pa may klaro, pa iyo, di pa masayran, bisan pag mag-request kag substitute, wala. Doon na gyud panahon mga kaigsunan, nga pila ka buwan, nga ako ra gyud nagtudlo dito. So, bida ko, gikan kinder hangtod grade 6, ako ra gyud maestro isa.
ingon ko, pait yun ay. Pait yun ay mangandoy. Dito ako Reza. Usahan man nimo nga wa man may kitagaan og kuan. Wa may kitagaan og substitute. Wala gyud. Kadto si Ma'am Iris ning naglib kay nanganak. Nagigdungan po damong isa ka teacher naglib nanganak. Ako na lang gyud isa nabilin. So bida kog Lunes, pitok-pitok akong mga mata, tanaw-tanaw dito sa mga bata. Gikan kinder hangtod grade 6, ako ra gyud isa. Ayun ko, saon ta lang ni. Pagkasunod Lunes na po, subida. Ayun ko, kapait, kinabuhi. Ingana mga kaigsunan. Pero, dunay planong Ginoo. Ayun ang Ginoo, sige ha. Pagulgulay ka, sige, himuon ta kag school head. Alipay kay ko, salamat school head na ko. Ngayon, dahin kong teacher, gitagaan dahin ko. Diwan ako gitudluan ron. Sige na ko kuhan. Sige, pagbuhat mo da. Abtik po to akong mga kuhan, mga bright man po. Abtik, mga bata pa. So, ingana mga kaigsunan, ang gustos Ginoo. Lisod, unya ka ng mga tao nga nakaagig ka lisod, maunay himuon nga mo educate sa mga tao usab nga ngadto sa mga wala pa sa kamatuoran mga kaigsunan. Okay. For carrying on of his work, Christ did not choose the learning of eloquent of the Jewish Sanhedrin or the power of Rome, passing by the self-righteous Jewish teachers. The master, sige nga na, the master worker choose humble. O sige, pilis Ginoo, ang kadtong mga mapainobsanon. Dili itong mga hambugiro. Dili itong mga bright abihay. Kadtong mga humble ang gipilis Ginoo mga kaigsunan. No? Overcome selfishness. Dirita, kanina, overcome naman ni nato. Wa na may mga hakog diri. Napabay hakog na to diri mga kaigsunan. Na nagsintoras ka o galingon? Or wa na? No? So, atong tanawon. Councils of the Church, page 18 ng ingon. The sin which is indulged to the greatest extent and which separates us from God and produces so many spiritual disorders is a selfishness. Hala, kadto diaing unsa man, kadtong nagapa unsa man, pahimulag ka na to, gikan sa Ginoo, pagka selfishness din na siya mga kaigsunan. No? God could have reached His object in saving sinners without the aid of man. So akong giingon tong kaginina, pero ang sumpay lain na. But He knew that man could not be happy without acting a part in the great work in which He would cultivating self-denial and benevolence. Pagkanindot mga kaigsunan. No? Ato ta kining mabatian mga kaigsunan sa atong matag usa ka kaugalingon. O sa gingon diri sa Gospel Workers page 365. Let none suppose that they can live a life of selfishness and then having served their own interest, enter into the joy of their Lord in the joy of unselfish love. They could not participate. They could not be fitted for the heavenly courts. Katong naghuna-huna lang sa kaugalingon, mga kaigsunan. Dili siya bagay dito sa langit nung Pinoy-anan. Muna atong tanawon, mga igsoon. So, katapusan, recognizing higher calling. Muna niyang katapusan. Kinanglan atong ilhon, mga kaigsunan, ang langit nung tawag, alang ka na to. So, 1 Peter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim, isangyaw, the praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Light, mga kaigsunan. Kita ang mga pinili ng mga katawhan sa Ginoo, mga kaigsunan. Kinahanglan ta mo pahibalo usab ngadto sa mga katawhan nga wala pa nakahibalos ka matuoran. The feeble agency, through His Word and Spirit, He designs to place salvation within the reach of all. Kinanglan, tanan gyud maapil mga kaigsunan sa kaluwasan. So, kini, all personal ministry strategies must be based
on Christ's method of making disciples. So mo ni mga kaigsunan, ang strategiya na to sa pagsangyaw, pagdaog mga himiling kalag, gikinahanglan magabase sa metodo ni Kristo. Ang metodo ni Kristo, dili grupo. Kung atong tanahon, no? Diri sa sunod, Christ's method alone will give true success in reaching the people. There is need of coming close to the people by personal effort. So, walay laing metodo ni Kristo mga kaigsunan. Kundi, personal gyud nga pagtrabaho. Personal nga pag-apil, paglangkob ni ining gimbuhaton mga kaigsunan. And that is Christ method. So, nang hinaot ko ni ining mga gutloa, ang Dios sa kanunay unta, magauban ka na to sa mga desisyon. Dili na to i-neglect ang tawag mga kaigsunan sa mga katawhan nga iyang pinili. Kundili, himuon na to kini nga oportunidad sa pagsangyaw sa maayong balita. Aron mahimo kita nga successful nga mga piniyalan, mga disipulo sa Dios. Aron malukop ang mensahe sa tibuok kalibutan og sa walay langan mo balik na ang Dios. Mayong udto kanatong tanan. Happy Sabbath day to all.